Uy mga kaibigan, usap tayo ngayon tungkol sa isang mahalagang bagay na nakakaapekto sa milyon-milyong Pilipino, ang Rice Tarification Law o RTL, at ang epekto nito sa National Food Authority o NFA at sa presyo ng bigas. Ano nga ba ang Rice Tarification Law o RTL? Ipinatupad ito noong 2019 at binago nito ang trabaho ng NFA. Dati, sila ang nagkokontrol ng presyo ng bigas. Ngayon, ang focus na nila ay mag-imbak ng bigas para sa mga emergency. Malaking pagbago ito. Okay lang sanang tanggalin ang mga tiwaling opisyal ng NFA, pero ang tanggalin ang kapangyarihan nitong kontrolin ang presyo ng bigas ay sobrang nakapagbigay ng malaking problema. Isa sa mga naging epekto ng RTL ay ang pag-alis ng limitasyon sa dami ng inaangkat na bigas. Dahil dito, dumami ang murang bigas galing ibang bansa, pero naging pabago-bago rin ang presyo. Dahil sa mga negosyanteng gahaman sa salapi, hirap tuloy ang mga magsasaka na tantyahin ang kanilang kikitain. Nabanggit na rin lang natin ang mga magsasaka, malaki ang naging epekto nito sa kanilang kita. Nahirapan silang makipagsabayan sa murang bigas na inaangkat, kaya naapektuhan ang kanilang kabuhayan. Lumaki rin ang agwat ng mga mahihirap at mayayaman. May mga pag-aaral na nagsasabi na mas lalong nahirapan ang mga mahihirap na pamilya noong naipatupad ang RTL. Malaking problema ito dahil mas lumalala ang hindi pantay na kalagayan ng mga tao. Noong Hunyo 2024, mas pinababa pa ang taripa sa inaangkat na bigas. Mula 35% naging 15% na lang. Kaso gaya ng sinabi ko nung una, may mga negosyanteng gahaman sa pera, ayaw nilang ibaba ang presyo. Layunin nito na mas maging mura ang bigas para sa mga mamimili, pero mas lalong nahirapan ang ating mga magsasaka na makipagsabayan. Ang plano ng Pangulo ay tanggalin ang RTL pero may isang Cynthia Villar na pumipigi. Kaya naman naghain ng reklamo ang mga grupo ng magsasaka dahil sa pangambang epekto nito sa mga lokal na magsasaka. Pero hindi naman puro masama ang nangyari. Tumulong ang gobyerno sa pamamagitan ng mga programang tulad ng Kadiwa ng Pangulo at Rice for All para magbigay ng murang bigas nang hindi masyadong nalulugi ang mga magsasaka. Bukod pa rito, pinahaba hanggang 2031 ang Rice Competitiveness Enhancement Fund at ginawang PHP 30 bilyon ang taunang pondo nito. Ang pondong ito ay ginagamit para tulungan ang mga magsasaka sa pagbili ng binhi, makinarya at pagsasanay. Ang layunin, mapataas ang ani ng bigas ng 21% pagdating ng 2027. May mga bagong batas din para labanan ang smuggling ng bigas at palakasin ang pagbabantay ng Department of Agriculture. Kaya, kahit may mga naging problema dahil sa RTL, patuloy ang pagsisikap ng gobyerno para magkaroon ng murang bigas ang mga mamimili habang tinutulungan ang ating mga magsasaka. Kung hindi sana inalis ang kapangyarihan ng NFA na kontrolin ang presyo ng bigas, may kakompetensya sana ang mga negosyante sa bigas at sa presyo magkakatalo. Mapipilitan silang ibaba rin ang presyo. Salamat sa panood. Kung nakatulong ang video na ito, i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para sa mga bagong update. Kita-kits tayo sa susunod. Sige Garud!